Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Good morning, ho sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Okay, diretso na ho tayo. Mali ho si Congressman Umali. Wala hong pagkakaiba sa mamamatay tao. Ang mandarambong at karapat-dapat lang po sila talagang ilagay ho sa hanay ng death penalty. Yan ho ang aking statement ho. Pambungad pa lang. Mali si Congressman Umali. Walang pagkakaiba ang mamamatay tao sa mandarambong at karapat-dapat lang nalagay sila sa hanay ng death penalty. Right and simple. Good morning ho sa inyo lahat. Si Ben Tulfo na ho to. Eto ho, at 13 ho ng Pebrero, Lunes ho ngayon mga bossing. Kumusta ho kayo sa malalayang probinsya? Live ho tayo ngayon sa Radyo 5. And simulcast ho ang programang ito sa pamamagitan ho ng live streaming. Diretso lang ho kayo sa bitagmedia.com. Yan ho yung aming website. Diyan ho nakalink. Ito ho yung ating programa. Diretso ho, papakinggan. Pwede ho pakinggan. Pakisabi lang ho sa inyo mga kaibigan. Well, diretso na ho tayo mga boss. Kung kayo ho'y nakikinig ho sa atin, ako ho'y naniniwala na ito hong mga statement ho ni Congressman Umali na yun daw hong ang mamamatay tao raw at saka doon sa mandarambong at marandarambong, yun hong plunderer, pwede pang magbago. Alam niyo ho kasi, siguro itong si Congressman Umali, sa anumang kadahilanan kung bakit niya nasabi yun, baka marami siyang kachokaran. Hindi kaya? Marami siyang kachokaran na medyo malalagay sa hanay dahil ang trabaho ho talaga'y pandarambong. Yun lang ho naman ang naglalaro sa aking isipan. Diretso na ho tayo magsalita. Unfiltered ho to si Ben Tulfo. Live ho tayo Lunes. Mga boss, kung titingnan ho natin, ang mandarambong at ang sinasabi ho nating mamamatay tao, pareho lang ang bituka ng mga yan. Wala hong pagkakaiba. In fact, ang mandarambong, sila ho'y malikhain at matatalino sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kasi sila ho malikha at matalino. Ang iba sa kanila nakabarong Tagalog, naka-Amerikana. Sila ho'y nasa malalamig na air condition at matataas na gusali na kuminsan makikita mo mga executive yan, mga kongresista, senador, iba dyan, mga gobernador, cabinet members, at marami pang iba na yun ang sinasabi ho natin talagang wala hong magawa kundi mangulimbat sa kaban ng bayan. Ngayon, ang mamamatay tao, kalamitan ho dyan, ang mga mahihirap. Alam niyo ho kasi, anong pagkakaiba? Wala hong pagkakaiba. Alam niyo ho ba bakit? Pareho ho ang pagnanasa ng mamamatay tao at mandarambong. Isa lang ho, the desire to commit. Ang pagnanasang pumatay at pagnanasang mangulimbat. Pareho ho, gising yan. Kung talagang may oportunidad, magnanakaw yung isa, papatay yung isa. Yung magnanakaw ay yung nagmagnanakaw ay yung mandarambong, malakihang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun hong papatay at pumapatay, may pagnanasa hong pumapatay na pupukaw lang yan at nagigising yan mga bossing. Kung may oportunidad, kaya wag ho natin silang bigyan ng oportunidad. Naniniwala ho ako ng death penalty ay deterrent ho talaga. Yan ho'y mag-iisip ka muna. Marami hong masasampulan. Ako ho'y naniniwala na death penalty, marami hong magagalit sa akin at sasabihin kontra. Kung nare-respeto kong inyong pagkokontra, kung ayaw ng death penalty, ako ho'y naniniwala na death penalty, dapat ipatupad ho yan. Magalit na sa akin ang simbahan, magalit sa akin ang simbahan katolika, magalit sa atin yung mga dilaw dyan, magalit sa atin yung mga human rights. Who cares?
Ako kasi diretso magsalita rito sa aking mga sinasabit, diretso ho, at ako ho'y buong-buong aking loob sa aking pagpapahayag ho. Inuulit ko ho, no? The desire to commit is always present. And sometimes it's dormant, it's sleeping. Ang pagnanasa ho na para may isa katuparan, ang pagnanakaw or pumatay, napupukaw lang kapag may oportunidad magnakaw at pumatay. Ang utak ng kriminal at utak ng mandarambong, iisa lang yan. Congressman Umali, are you listening? Anybody in Congress, you guys na talagang ayaw ninyo kasi ang mandarambong ay pwede pang magbago. Nek-nek nyo! Sinong niloloko nyo? Lelong nyong panot! Lokohin nyo! Kasi marami sa inyo, kauri nyo, mga mandarambong. Siguro kaya ayaw ninyo malagay doon sa sinasabing death penalty, mangisay kayo sa eleksyon o di kaya mangisay kayo sa bitay. Kasi sabi nyo, kung wala nang makukurakot, ilan na kami sa serbisyo. Kaya nga kami ganito. Kasi yan, kung saan ang pera, nandoon kami. Tandaan nyo, boss, always remember this. Economic deprivation, increased crime rate, poverty, and crime, it's always synonymous. Yun hong krimen at ang sinasabing kahirapan, dikit ho yan. Magkaakibat ho yan. Ang kahirapan ay nandyan lagi tumataas ang sinasabing bilang ng krimen. At kung kahirapan nandyan, marami hong mga mandarambong kaya nanghihirap ho dahil sila ho yung mga kawatan big time. Ang impact ho niyan sa kanilang pagnanakaw at doon sa mga, kasi hindi naman kumitil ng buhay. Kundi ba naman kayo mga gonggong? Hindi nga kumikitil ang buhay yan, pero kikitil yan doon sa sinasabing buhay ng ilan, mahihirap na sila sa lipunan dahil kumbaga, ito ho yung kalbaryo ng buhay na itong mga pobreng nagsusumikap, ninanakaw ho na mandarambong. Kasi magagaling ho sila eh. Abay, ibang utak ho niyan, creative, malikhain ho eh. Ang mandarambong ginagamit ho ang kanilang talino at galing, ang kanilang abilidad. The talents and the abilities, they're using it. Creative way to steal big time. And so, what's the difference? Anong pagkakaiba doon sa mga malikhain na mandarambong ang ginagamit ang abilidad at talento para makapangulimbat, gagawa ng scheme, pamamaraan, modus para makukulumbat sa mga proyektong bilyones. Anong epekto niyan sa mga kababayan ho natin? Nalulugmok sa kahirapan, mas marami. Yung iba, namamatay na sa gutom. Dahil, paano yan? Ninakaw na kasi. Hindi lang ho dyan yung kahirapan, kalbaryo ng buhay ng mga talagang eto'y umaasa sana doon sa serbisyo at kalidad ng serbisyo dahil yun sinasabing mga infrastruktura nung noon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kinabukasan, sa susunod, hanggat hindi ho natin ilagay sa bitay ho yung mga malaking kung magnakaw, mga darambong, hindi ho madadala yung mga putok sa buhong pendehong yan. Ang mga kriminal kasi, hinahalin tulad nila, inside the mind of a criminal and the plunderer, it's all the same. Inside the heart, it's the same. The degree, porque ba't karamihan doon sa mga pumapatay at may sakit sa utak, yung iba naman, wala ngang sakit, pero ginagawa nilang sakit at ang kung sinong magaling, dumiskarte ka kung paano diskarte mo, paano mangulimbat. Doon magaling ka. As a matter of fact, yung iba ho dyan, ipinangangalandakan ho kanilang kagalingan sa paano mangulimbat at pinangangalandakan ang kanilang tagong yaman na dapat tinatago, nilalantad sa publiko. They get so proud they're being a plunderer and being corrupt. Same as the briber and the extortionist, ilagay ho sa hanay ng bitay mga yan. The likes of Wally Sombrero dapat binibitay din yan. Putok sa buhong yan.
Nagagalit ako? Hindi, nagpapaliwanag lang po. Binibigyan natin ng linaw para doon sa mga taong sira ulo na hindi malinaw, baka siguro, ewan. Congressman Umali, Mindoro Congressman. You know what? Mali ka. Bawiin mong sinabi mo sa media. Ang mga mandarambong plunderer ay pwede ma-reform. Ang mga kriminal, ala ng pag-asa. Who are you to say that? Don't you know that even the criminal can be reformed by going to the institution, yung sinasabing pitan, para sila'y ma-reforma, to be reformed and rehabilitated. Kuminsan yung ibang nagbabago yung mga mamamatay tao at nakikita nila ang Diyos. Yung iba naman talagang paulit-ulit ala ng pag-asa, yun dapat binibitay na. Sayang ang panahon dyan sa mga potok sa buhong yan, hindi na magbabago. Samantala, etong mandarambong, ginagamit ang kanilang talino at abilidad kung paano makakulimbat yung mga potok sa buhong yan. Congressman Umali, subablay ka ba? Nabigla ka ba? Gising ka ba nung sinabi mo? O ala ka sa sarili mo? O yung bang mga sinasabi mo kuminsan, mabilis lang yung bibig mo, parang may diarrhea ka sa bibig? Let me ask you this. Alam niyo ho kasi, kausap ko lang ho yung Chief of Staff ng Speaker of the House, si Speaker Alvarez. Tinanong ko sa staff niya kanina sa telepono, do you agree with Congressman Umali? Si Congressman Umali na mandarambong at yung mga kriminal, ang kriminal, talagang wala ang pag-asa na yan. Bitayin yan. Ang mandarambong, magbabago pa yan. LOL! Laugh out loud. You! Laugh out loud. Sige, i-abbreviate niyo. You LOL! You LOL! You laugh out loud. Why? Sabi ho ng staff ni Congressman Alvarez, pareho lang impact na mga pinagagawa ng mga putok sa buhong yan. Pareho lang yan. Dapat nasa hari ng bitay. Bitagin lahat yan, tapos bitayin yan. Ganun lang ho kasimple. So, naintindihan niyo ba? Paliwanag ko na ho yan, ha? Pareho ho ang pagnanasa, the desire to commit, ang pagnanasang gumawa ng krimen at gumawa ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Parehong pagnanasa. Ngayon, pag may oportunidad, when the opportunity exists, they will kill, they will steal. Steal yung mandarambong. Kill yung mga kriminal. Can both be reformed? Of course they can. Kaya lang pag paulit-ulit na, kaya lang may threshold ho yan. Pag pumatay ka, nang halay ka, nandun yung sinasabing pagnanasang gumawa ng krimen. At alang takot na parang mamamatay tao itong mga pendeho na ito na walang karapatan makihalubilo sa lipunan, nakakasira sila, doon binibitay na lang yan. Etong mandarambong, abay, marami. Sos Mariosep, may pag-asa ba yan? Hindi. Addicted na sila. Addict na yan sa pandarambong. Hindi na sila mabubuhay, magpapakamatay ng mga iho de puto na yan. Nasasabihin nila, kasi pag wala na akong manakaw, wala nang saysay buhay ko. Nabubuhay ako sa pagnanakaw. Pero manakaw na paglilinis dahil ako nakabarong, naka-Amerikana, nakakurbata, malinis. Nakamanicure yung aking mga ko sa kamay, nakapedicure pa ako. Nag-ispa palagi ako, hindi ako kapareho ng kriminal, madudungi sa mga yan, mga hampas lupa, yung mga yan pumapatay, ako hindi. Malinis ako eh. Ginagamit kong utak talino ko sa pagnanakaw. Kaya nga may congressman dyan na makawatan, may senador dyan, may gobernador, may mayor, and the likes. Yun ho, mga korap, kasama na rin natin, bitay na rin yan. Pati ho yung mga signasaming mga plunderer ho dyan, hindi nagbabayad ng tax tulad ng mga wedding lords. Sarap, ang daming magdadali dyan. Alam niyo bakit? Ito naman yung mga gambling lords, wedding lords.
They thrive on the addiction of poor men by coming up with stupid gambling like kweteng, loteng, ending. And they want people to be addicted to their stupid game named kweteng. So anong pagkakaiba? Ihanay na natin etong mga putok sa buhong, mga ayaw magbayad ng buwis tulad ng mga weteng lords na sila yung sinasabing plunderer na rin. Alam pagkakaiba sa mga kriminal. Nakikinig ka ba, Congressman Umali? Tell me if I'm right or wrong. Sagot! Okay, basahin ho natin ang mga mga nasa social media nag-message ho agad sa atin, mga boss, basahin from the top. Let me see from the top. Okay, sabi ho ni Demson Naive, tama ka, idol, dapat isama sila sa death penalty ang mga plunderer. Mukhang takot itong mga politiko kasi sila ang tatamaan. Sabi mo, si James Castro, di nila aprubahan ng death penalty kung isama ang plunder. Majority sa Congress, ayaw nila. Well, si Alvarez, sabi ng staff niya, hindi. So, maraming ayaw dyan eh. Ang mga plunderer kasi, kaya takot mabitay. Dennis Magat, kung hindi ka magnanakaw sa pera ng bayan, bakit kayo matatakot isama ang plunderer sa parusang bitay kasi may balak? Si Jethro Cruz. Hi, sa wakas, bossing, na-miss ka na namin. I'm back, here I am. Si JB Valdez. Idol man, parehas lang sila. Kriminal o magnanakaw, dapat nang mabitay mga lintik. Si Durf Rodriguez, tama ka, bossing, patayin ng mga yan para sa lipunan mga yan. Watching from Cebu, si Gary Cantojos. Electric chair sa mga kawatan, boss. Benji Unaba, I love the show. Thank you. Sa Twitter, yan talaga si Sir. Nakakalungkot talaga mga nangyayari. Sa Twitter, si Gian Carlo, yan talaga, Sir. Nakakalungkot talaga mga, alright, sinabi mo. Anyway, that's it. If you have anything na gusto nyo to make a comment, sige, you're free to make your comment and send me your comments. But tomorrow, pag nandito ho ako, I will tackle it. In the meantime, iba naman ho. Sabi ho ni Pollard, dapat nga sila unahin, yung mga plunderer, mga magnanakaw na mabatas. Dahil pagkaganid nila, may karamihan mahihirap gumagawa ng krimen. Domino effect yan. Okay. By the way, sabihin na ho namin sa inyo mga boss, ang programa ho ng Bitag Live is naka-live stream and it's also simulcast ho sa bitagmedia.com. Yan ho sa aming sa website ho namin, sa webpage ho ng Bitag Live. So if you happen to, sabihin na ho natin, di ninyo masundan to, there's always that you can visit our bitagmedia.com and then ganun din ho sa aming YouTube channel, Bitag Official, na full episode, papalabas ho namin, and then subtopic, dinidiscuss ho natin to. Mga boss, okay? And you make your comments, diretso kayo sa aming Facebook page, facebook.com/Bitag sa radyo or Bitag Live. Sa Twitter, you can make your comment also. Nandiyan lang muna sa screen ho yan, twitter.com/Bitag Ben Tulfo. Sa YouTube, Bitag Official. And then, of course, sa website ho namin, bitagmedia.com. Okay? And diretso ho tayo rito. Boss, another topic at 10:27. Oy mga boss, Lunes ho kayo ngayon, ano? Lunes ngayon. Yung mga ano diyan, yung mga tatrabaho sa mga City Hall. Let me remind you, kayo mga nagtatrabaho sa Kapitolyo, kayo nagtatrabaho sa mga munisipyo, kayo nagtatrabaho sa City Hall, kayo mga nasa serbisyo ho ng gobyerno sa anumang tanggapan, departamento o kawani ng pamahalaan, kayong humaharap sa mga tao, sa taong bayan na pinagsisilbihan ng taong bayan. Kayo mga nagsisilbihan sa taong bayan, huwag kayong maging suplada at suplado. Huwag nyo ipakita ang inyong mga swangit na mukhang Lunes na Lunes, sumasalubong na agad kayo sa inyong mga kaswangitan. Swangit kapag ikay pangit at sumimangot ka pa. Di ba? Alam nyo ho kasi, ang pangit is defined as kalooban mo pangit. Kung minsan, may talagang pinanganak na pangit pero maganda ang kalooban. Lagi kong sinasabi yan. Ang pagiging pangit relative, maaaring sa iba pangit ang mukha nito pero wow, napakabait. Ito, napakaganda, Sus Maria Josep.
Baganda, pokpok naman ang ugali niyan. Bastos pa, di ba? Sorry. Did I say something like that? Say, yung iba ganun eh. Sobrang ganda pero bastos. Ngayon, may mga ganyan din ho sa mga frontline ng gobyerno ho natin. Sa kayo dyan pag na-report kayo sa akin, yari kayo pag humarap kayo, sipin yung kaharap nyo tao. Kasi nare-reklamo ho, nakakaabot ho sa amin sa Bitag Live. Sa aming Facebook page, ang dami ho namin mga pages sa Bitag Live, Bitag New Generation. Ganon din ho sa Ben Tulfo Unfiltered. At sa mga page ho namin na talagang very active ho ng aming social media page. Ganon din namin new media page. At mini-message ho kami. Pag kayo ho'y na-message ho sa amin, yari eto nasusumbong din. Iisa lang ho ang sumbungan ng bayan. Let me say that. Iisa lang ho ang sumbungan ng bayan para sa bayan. Yun hong Kilos Pronto ni Ben Tulfo at si Alex Santos every 7 to 8 in the evening, prime time, Monday to Friday. Sumbong probinsya, sumbong metro, sumbong kahit sa mga OFW at yung mga bagay ho na kuminsan nasisilip ho namin, naaktuhan ho namin. Yun ho mga natutulog sa pansitan, pupukawin namin kayo, mga pukaw na mo! Gigisingin namin kayo at yung mga kengkoy dyan. Ganon ho kami sa Kilos Pronto. Of course, may mga positive sign then. The hope na yung iba ho nakakaranas ho ng kanilang mga akala na tapos na kuminsan nagkakaroon ho ng pag-asa at yung mga kwento ho nila yan, kinikwento ho sa atin na hindi lang ho dyan, pati mga features, places, events, destinations, locations, and many more na fini-feature ho natin every day dyan ho sa Kilos Pronto. Ngayon, so sinabi na ho namin sa inyo, iisa lang hong sumbungan ng bayan. Full. Hindi ho yung sumbungan ng bayan tapos kwentuhan, reenactment. Ano yun? Ang dami ho nagsasabing sumbungan sila ng bayan. Paano kayo susumbungan ng bayan tapos hindi naman kayo nakikilala? Para kayo nandun sa sulok. Ang sumbungan ng bayan, lutang para sa bayan. Kaya alam niyo na ho siguro kung saan hanapin ho yung Kilos Pronto, 7 to 8, prime time. In the evening, Ben Tulfo, Alex Santos ho yan. Para sa bayan. Ano bang stasyon ng bayan? Di ko na dapat sabihin sa inyo. Eto pag-usapan ho natin mamaya. Eto daw mga Jesuits. Hinihikayat ho nila yung mga, sabihin na ho natin, yung mga followers nila, kung sino man sumusunod sa kanila. Nasundin daw ho. Yung mga kanilang mga paniniwala ho, kinokontak ko nila mga lokal na mga legislatura, local government, para daw ito naman daw ho, to denounce legislation favoring death penalty. Sa sino mang, ito daw, well, pasensya kayo Jesuits, ano? I know, mga Ateneo Jesuits, kinig kayo dyan. Di ba dapat kayo nag-ebanghelyo na lang kayo? Sa halip na tinuturuan nyo na lang mga estudyante dyan sa Ateneo. Turo na lang kayo sa ebanghelyo, turo na lang kayo sa salita ng Diyos. Huwag na kayo makialam sa mga gobyerno, mga putok sa buhong ewan. Kung baka mabansagan ko pa kayo eh. Di ba? Jesuits, Society of Jesus. Ba't kayo nakikialam sa... Kaya tama si Dante Jimenez na dapat daw eto raw mga simbahan, mga obispo na yan, dapat sinasampahan din ng kasong plunder. Plunder ba? Papakialam. Hindi din nagbabayad ng buwis karamihan dyan eh. Magbabalik ko kami standby. Diyan lang ho kayo. Nagbabalik na ho, Bitag Live 1038. Good morning ho sa inyo. At huling bahagi na ho doon ng ating programa. Again, reminder lang ho to, kakaabot ho sa amin yung mga sumbong na marami raw ho doon sa ibang mga city halls. Hindi na ako magbabanggit muna kasi para mabigyan naman kayo ng kunting warning, para mapagsabihan yung mga kasamahan nyo na pag humarap kayo sa tao, naninilbihan kayo sa gobyerno, frontliner kayo, huwag kayo sumimangot at saka huwag niyong pag-antay na matagal na parang akala niyo kung sisino kayo. Ganon din sa mga public hospitals. Huwag niyong pag-antayin yung mga talagang namimilipit na dyan. Huwag kayo maging magsusuplada. Pareho ng doktor na hinambalos namin na siraulong doktor yun na nakalimutan ko na. Pakibigay mo nga pangalan ng doktor na yun dito sa akin na Kilos Pronto ho siya.
na yun hong pasyente na nag-aantay sa ospital na sumasakit ng dibdib. Kasama ang kanyang mga anak, hindi ho pinansin, kaya nagagalit na, nagpanik na yung kamag-anak. Nagalit ho yung batang doktor na akala mo kang hold-upper ang itsura ng putok sa buhong doktor na yun. Ano pa lang resident doctor pa lang. Ano nangyari? Namatay tuloy yung pasyente. Sinumbong mo sa amin. Kasalanan ng doktor, may Facebook page siya, nakikita mo parang feeling pogi yung putok sa buho. Bigay mo nga sa akin ng pangalan ng research, ano nyo nga oray, hahanapin nyo dun sa website natin para ma-remind natin na ito ho yung mga doktor nandun lang nakaupo tapos palibhasa dahil hospital ng gobyerno, marami hong ganyan Galit ho dyan si President Duterte sa mga tao na ninilbihan na kuminsan tatamad-tamad. Dapat kayo isama rin sa plunder, latiguhin din kayo. Huwag naman plan. Latigo na lang sa inyo para magising kayo. Mga kumag-kengkoy. Ay, yung iba dyan, pag nakaharap na kayo sa tao, pwede bang tigilan nyo ng pagsasalamin-salamin pag may makeup, pag-lipstick sa harapan ng tao? Di ba? Tigilan nyo na ang paglilihan ninyo sa mga magagaspang na mukha ninyo. Wala namang nangyayari dyan. Kahit na pinturahan nyo, lagyan nyo ng concealer yung mga lubak-lubak na mga mukha ninyo. Akala nyo feeling pogi, feeling maganda kayo. Maganda yung sinasabing kalooban, yung sa panlabas. Wala nang magagawa kung talagang lubak-lubak yung mukha nyo kahit na anong concealer ang ilalagay nyo dyan na tapa lang pang spalto. Gusto nyo, epoxy na lang para makinis na lang yan. Kasi hindi tumitigil ang inyo pag may makeup daw. Pag marami, Sus Maria Josep, nakakaabot ho sa amin. Can you imagine? Nakapilan mga tao, nagme-makeup pa, hindi pa siya ready kasi nagme-makeup pa. Sa harapan pa yung mismo ng mga tao, nagme-makeup, nagpupulbo pa, nagli-lipstick pa. You know, Valentine's kasi. Musta ba mga bossing dyan? Musta ba kayo, Mrs., Mr., Valentine? Musta ba yung mga ano natin dyan, mga kachokaran dyan? Kumusta ba yung mga wala pang mga ka-date dyan? Ikaw, Apple, meron ka na ba dyan? Pulang-pula ka ngayon. Si Casey, dahan-dahan ng tsokolate. O si May, tira ka ng tira ng baon. Si Angge. O bay, hindi tuloy nakasabay sa amin dahil sa tumira na mata ng MP Light ng linggo. Mga staff ho yan ng Bitag Live. Kakabukingan na. Anyway, sabi ho ni Angelo Valdivino, Boss Ben, wala rin pinagkaiba mga kurakot na kongresista. Mga gambling lords sa isang kriminal. Si Ange Dilao, good morning. We're watching po on TV. God bless po sa inyo. Si Jake Gomez, Idol Ben, obvious po sila. Ayaw isali ang plunder sa death penalty or plunder. Mga nakakahiya, lokohin na lang sarili nila, wag na si Bitag at ako. Okay. Si Mark, good morning Idol Ben. Eto si Umali, papansin. Gusto lang sumikat kasi ayaw ng death penalty. Pareho lang sila ng Trillanes at De Lima. Nahanay ito. Si Twitter, si Rick Tristan. Unahin mga politiko, dilawan. De Lima at lugaw na fake, champurado, karuskaldo. Sino ba yan? Si Aye, nagpasama po ng plunder. Pag napasama po ang plunder sa death penalty, baka mabilang na sila, bibilang na lang sa daliri ang matitirang politiko. Matitigok po lahat. may iwan pa rin naman, mga mangilan-gilan. Si Jed Apawan. Sir Ben, greet po kami San Carlos City, Negros. Nakikinig po kami araw-araw. Maayong aga sa Negros. Kumusta ba kayo dyan sa mga Ilonggote, Manggid? Maayong aga. Okay. Dito na ho tayo. Diretso na ho tayo rito, mga boss. Talakayin ho natin itong bagay na yun ang pakikialam ng simbahan. Ako ho kasi, I may sound critical. Maaring ito ho'y kritiko ho ako. Talagang critical ho ako pagdating ho sa pagbabati ko sa simbahan. Ano mang uring simbahan, Christian church o anumang simbahan na sinasabing ito'y mga nakikialam sa
pamamalakad ng gobyerno tulad ng Catholic Church. And I don't see any other denomination in Christian churches that they speak about, what they feel. Ang pulpito kasi pag ginamit ito ng simbahan katoliko na kung minsan akala mo, napadaan ako ng Quiapo, akala ko kung ano yung akala ko may rally sa Plaza Miranda, yung pala may misa. Kaya ito, pag-usapan lang tayo sandali. Kaya kung minsan napakahina ho talaga ng panampalataya ho ng mga Katoliko. Alam niyo ho ba bakit? May iba dyan talagang, with due respect, my mom is a Catholic. And talagang religious ho ang category ng aking mom. And will always be praying for us. But I'm stating the fact na kung minsan yung mga churches, my mom is already 92. Good morning, Mom. Yun isa Catholic Church kasi. Sa halip na you have to focus muna doon sa inyong flock. Mahina ho kasi ang faith ng mga ibang klaseng faith ho yung nagnanasareno, iba ho yun eh. Doon hong pagturo ho ng simbahan, kasi ako ho magsasabi nito, sa halip na ituro nyo na lang kasi medyo out of touch na kayo, nakasulat din ho to sa dyaryo eh. Na mismo mga obispo na I think it's about time that you'd have to do something in terms of engaging with your followers and your flock. And how you really deliver the message, the Word of God, biblical. I don't know if they know anything about the Bible. Because I know as a Catholic, it's not much Bible-based. It's always about based doon sa sinasabi ng Roma. And that's basically, ang Roma ho kasi, pag nakita ho natin dito, may sariling bangko, may sariling gobyerno, may sariling mga law enforcers in Rome. Yun hong, nandun ho yung Vatican. So, all I'm saying dito mga boss, ito mga obispo at ito mga Jesuits, sila ho lagi malimit. Talagang kinokontak na raw ho nila mga lokal na mga legislatura, mga kanilang legislatures in their localities, mga kongresista, para ito ho to denounce legislation favoring the death penalty. Nagpapakalat na ho sila ng mga pastoral statement. Sila ho'y nananawagan ho sa suporta ng CBCP na pagkontra ho dun sa sinasabing death penalty. And sinusulong ho nila online, ito yung online poll, na kung maaari ho, talagang kanilang pagkontra ho sa sinasabing revival of death penalty. Well, para sa akin, what's wrong with that? Hindi na lang kayo gumawa ng inyong party list na lang kayo mga obispo, kayo kasama Jesuit. Ba't hindi na lang kayo gumawa ng party list ng Catholic Church party list? O gumawa kayo ng Catholic Church party na para maglagay kayo ng mga kongresista at senador, na mga politiko, mga pari at mga obispo, kasama mga madre na dyan, na umupo kayo sa kongreso, pagkatapos pag-upo niyo sa kongreso, umupo na rin kayo pagiging senador. Umupo kayo pagiging yung iba nga sa inyo, may pari nga dyan sa Pampanga, may batik-batik sa mukha, ang pangalan ng pari na yun, ala ng gobernador, ala rin nangyari, hindi ba? So all I'm saying at this point is that lamang gusto nyong pumasok sa pinanghihimasukan yung larangan ng politika, form a party list. I said this before. I'm saying it again. Ang kukulit nyo eh. I mean, is anybody listening to inyo? I don't know kung may nakikinig sa inyo. You think na parang pag tinakot ninyo mga politiko, mga bahag din ng buntot, nagkakalansingan ng mga bombolyas, pag hindi namin kayo iboboto. Hindi namin kayo sasama. Meron pang patay, buhay, mga buhay. May isa, sa Bacolod ata yun. Where is that? Yung church na yun. Gawain ba ng simbahan yan? Gawain ba ng mga simbahan yan? You have the freedom of expression. Express what's the Word of God. Don't express things na sa larangan ng politika. Alam niyo ho kasi may mga Christian churches na sila ho'y nandoon ho pagdating ho sa mga services nila on a Sunday, and they would ask prayers for the leaders of the country.
pinalala nga, parang kasama sa panalangin ho nila ang mga leader ho ng bansa at mga politiko at yung ho mga lokal o nasyonal na bigyan ho sila ng ito ho'y linaw at gabayan ho sila sa kanilang pamumuno at pamamalakad sa pamahalaan. Yun ang dasal. At kung yun ho mga politiko na yun talagang dikit sa kanilang mga simbahan, makikinig ho sila. Sasabihin ho ng simbahan, putok sa buhong arami ho kasi mga politiko, ewan natin eh. Convenience lang ho, maging katoliko, hindi naman nakikinig. Yun ho, tinatakot at kinakaya-kaya ho ng mga obispo, CBCP, party list, tawag ko sa kanila, party list nila. Hindi na lang niya kayo, mag-form na lang kayo ng party list. Come on, go ahead and do it. Don't be shy. Just form a party list. Just do it. Maraming mga madre dyan, naninigarilyo pa. Socialite. Just be a party list and express everything that you want. In the meantime, mag-leave muna kayo sa simbahan. Huwag niyo nang gagamitin yung pulpito ninyo sa mga pinagsasabi ninyo. Hindi ho ba? The Word of God should not be mixed with all these mga ginagawa ng mga politiko natin at pamumuno ng bansa natin. Magagabayan yan kung sakaling ito'y pagdadasal nyo sila o kung talagang matibay ang pananampalataya, siguro makikinig sa inyo. Kapag hindi, dinededma kayo, nagiging kontrabida tuloy kayo eh. At you're sending a wrong signal because the job of the church is to evangelize. You're not there to analyze the day-to-day, and a month-to-month, a week-to-week, and a month-to-month, a year-end, the daily grinds of the government. There's a separation of a church and a state. Eh kung bakit nagtutulo mga laway, talagang bumubula-bula ang laway nito mga obispo na to, at mga pari na to, at mga madre na to, makialam talaga. Hindi, siguro talagang ewan natin, mangingisay sila kapag hindi sila pwede makialam eh. Kaya sabi ko go ahead, form a party list. Father, bishop, mother, nun, brother, just join. Ganun na lang. Para nang sa ganun, it's gonna be a lot easier kasi nasa politika na kayo eh. Simbahan, hindi politika. Ano man ang dahilan na sasabihin, bakit kayo lang ang simbahan na talagang makulit? Talagang mangingisay kung hindi kayo pwedeng makialam. Ang daming simbahan, mga Christian churches, they continue to pray. They focus on evangelizing. They focus on the spirituality and the relationship of a person to God. Intimacy with God. Kasi ang tao, pag isang politikong kurakot, hindi ho intimate yung kanyang relationship with God. And yun ho mga politikong mandarambong na ayaw ho ipasama yung mga sa death penalty yung mga mandarambong dahil siguro kasama sila, sabi nga ng iba, mahina ho pananampalataya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi nga sa Bible, but they don't fear the Lord. They fear if they lost income. And they no longer strong in terms of influence in making money or money-making scheme. And so is the church. They feel that if they're no longer a voice to listen to as a political force, they feel that the church is useless. What is going on? Sus Mario Josep, eto ho. Wah, sabi ni Suarez, waha. Sige nga sir. At nang makatikim. What do you mean by that? Ito sa Bacolod, team buhay at team patay. Sa simbahan ho to ng mga talagang pro-life and tsaka pro-life. Ayaw ho, sino yung mga sa RH bill, kalokohan ng simbahan. At nung pinuna sila ng Korte Suprema, sabi karapatan daw nila magpahayag. Come on! Sa Twitter, dapat nga unahin bitayin plunderer, mas masaho si plundering taxpayers' money and blood and sweat. Hayop! Sabi ng gano'n. Si Archie, pati katolikong pare ngayon, isinasali na ng Panginoon para sa kapakanan ng mga kaibigan nilang nasa gobyerno. Sila yun, yellow worshiper na naglalagay ng malaking pera sa simbahan. ULOL, you laugh out loud, sabi ni Archie.
Sa FB, nasanay kasi mga yan, tiba-tiba sa dating administrasyon, mga obispo at mayayaman ni wala naman sahod. Hay nako. Boss Ben, bumabata po kayo. O sige, hindi na ako magalit para hindi na ako tumanda. No, I'm not angry. I love this job. I mean, pasensya na ho kayo kung sasabihin niyo, napakalupit naman magsalita ni Boss Ben. This is unfiltered. No filter. No hose bars. Nothing. Dire-diretso ho tayo pag nagsalita ho rito. I'm not hitting on a Catholic because my family is Catholic. My mom's Catholic. Ako ho kasi I believe in God. I'm a Christian. I may be hard, pero naniniwala ho ako that a relationship with God is a must. Intimacy with God through prayers, into the books. Naniniwala ho ako doon. Kaya lang ho rin sa salita nito kasi if anybody, talagang sabihin na ho natin, ikay kampong politiko ka, kung ikay mayor, gobernador, congressman, kabinete, kung matibay ang pananampalataya mo, depende sa simbahan mo, talagang itinuturo yan. Salita ng Diyos, hindi ho yung mga bum 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 tom tom. It's 10:28. I gotta go. See you tomorrow.